Good morning po sa inyong lahat at yun na, nandito na tayo sa Barangay San Pedro Elementary School. So na-invite tayo na maging guest speaker dito dahil dito ako nag-aral ng elementary simula grade 1 hanggang grade 6. So na-invite nila ako na maging guest speaker ngayon. Actually hindi lang ito yung invitation na na-receive ko dati pa. So hindi na lang ako nakatanggi dahil yung kapatid ko na mismo ang head teacher dito kaya napapayag na rin tayo ngayon na maging guest speaker nila. So medyo kabado ako kasi hindi naman ito yung first time na magsasalita ako sa harap ng maraming tao. Yun nga lang, kakaiba to dahil ang pag-uusapan dito ay yung experience ko bilang isang naging estudyante dito at nakapagtapos ng pag-aaral sa kabila ng hirap ng buhay noon ay pagtagumpayan natin. So abangan natin mamaya kung ano yung magiging mangyayari. So medyo kabado tayo, kinakabahan dahil isi-share ko yung mga pangyayari sa buhay natin. So bahala na mamaya, may speech akong ginawa. So summarize lang yung ginawa ko para hindi na masyadong mahaba yung papel na hawak natin. So ang gagawin natin ay highlights na lang din, elaborate lang. So yun, abang-abang tayo. Mapagpalang maga po sa ating lahat. Isa pong karangalan ang ipakilala ko sa inyo, ang ating pong panauhing tagapagsalita sa araw ng pagtatapos. Siya po ay pinanganak noong September 27, 1984 dito po sa ating barangay. At ang mga magulang po niya ay si Carmen Rabi and Nestor Rabi. Ayan, siya po ay aking kapatid, ang aking pong kuya. Siya po ay nagtapos ng elementarya dito sa ating paaralan taong 1997. At nagtapos po siya ng sekundarya sa Ilayang Uni National High School sa taong 2002. At nagtapos po siya ng college sa Polytechnic University of the Philippines, Mulanay Campus, noong 2006 with a Bachelor of Science in Entrepreneurial Management, major in Business. Siya po ay dating sakristan, dating class president ng third year high school, class president ng fourth year high school. Siya din po ay sepak takraw varsity player ng Ilayang Uni National High School, officer ng Divisoria Roadside Club. Proud po siyang iparating sa inyo na siya ay dating farmer, barber, kargadora ng saging at kopra, tricycle driver, konduktor, pahinante, perya o yung color game operator, pandesal, ice candy, fish vendor, and sewer. Ayan. At siya rin po ay naging skate chairman ng Barangay San Pedro noong 2002 hanggang 2006. And then, sepak takraw varsity player ng PUP Mulanay. Card MRI Technical Officer, assigned in Real Quezon and Sinloan, Laguna. Secretary of Cavite Professional Riders Club in Rosario, Cavite. Vice President of Cavite Professional Riders Club in Rosario, Cavite. Member of G100 Charade Auto Club Philippines. At ngayon po, siya ay member, trainer in Korean company, member, management system auditor Korean company, owner, proprietor of the Secret Shop, Moto o Motorcycle Parts and Accessories, motorcycle mechanic. At naka-receive po siya ng 18th year of loyalty service employee as product development staff in Korean company. A blogger,
content creator in YouTube, TikTok, and Facebook. Please subscribe DIY TV. A responsible father of his only one daughter, none other than Mr. Randy Robles Rabi. Hello, isang magandang tanghali na. Tinanghali na tayo. So, binabati ko po lahat ng mga bisita. Ayan, sa pangunguna po ni Sir Pilomeno R. Tagle, ang Principal 1 ng Pinagpalapalahan Elementary School. Sir, magandang umaga po. At kay Sir Romel M. Gomez, Head Teacher 3 ng Pinapista Elementary School. Sir, magandang umaga po. At sa lahat ng mga guro ng San Pedro Elementary School, ang aking sintang paaralan yan. So sapagkat dito talaga nagtapos. Ayan, sa pangunguna ng aking kapatid, isang karangalan ko rin na mayroon akong kapatid na head teacher na ngayon. Congrats bro. Tuloy-tuloy lang tayo. At sa lahat ng mga sangguniang barangay sa pangunguna ng ating kagalang-galang na kapitan, ayan, Michael Antiquera. Ayan, at yun nga, maraming beses na rin akong naka-receive ng invitation dito sa San Pedro ng mga unang taon. Subalit hindi ko napagbigyan dahil parang hindi pa ako prepare ng mga panahon yun. Wala pa sa isip ko yung i-share yung aking mga karanasan bilang isang nagtapos dito sa elementary school ng San Pedro. Subalit ngayon, dahil sa yun nga, yung aking kapatid na ang head teacher dito ay na-convince niya ako. So yun, ako po ay nag-umpisang mag-aral dito sa elementary ng San Pedro. Yan pa lang yung aming building. Grade 1 and grade 2 magkasama kami sa isang building, and then grade 3 and grade 4 isa din, and then grade 5 and grade 6. So medyo mahirap yung magkakasama kasi maraming maingay na mga estudyante rin. Kaya nag-umpisa ako mag-aral noong 1991 dito ng grade 1 po. So ang bahay pa namin noon ay doon pa sa Ilaya. Wala pang kalsada noong time na yon. Kaya kapag umulan talaga napakahirap. Hanggang tuhod ang putik. Yan. Pumapasok kami ng walang tsinelas. Minsan kadalasan wala pang uniform eh. Kung ano lang yung suot na pambahay, short, okay na. Tapos halos wala pang pambili ng bag. Ang bagay tinatahi lang ni tatay kasi meron kaming noon may makina na panahi. Pinagtatahi lang kami ng bag kasi medyo mahirap ang pera talaga. Walang pambili ng magandang bag. Ang kaya lang talagang bilhin kung ano yung mga notebook, mga papel. Yun lang talagang binibili. Ayan, and then grade 2 po yata ako nung mapalipat kami dito sa sentro noon. Medyo gumanda-ganda na yung pagpasok kasi medyo malapit na. Kasi talagang yung mga taga-Ilaya, sino mga taga-Bisay dito? Taga-Bisay na estudyante. Ayan, hanggang ngayon ranas pa rin nila yung maglakad ng maputik, no? Kahit sabihin mo meron ng kalsada, medyo maputik pa rin talaga. Yung iba naman dito sa sentro, medyo sosyali na yan, may mga service na, no? Hindi katulad noon na talagang naglalakad lamang. Kaya nung dito po ako sa sentro, dito na ako natuto na mag-sideline. Nagtitinda na ako ng ice candy noon, time na yun. Ang aking bossing nun, si Ate Ima, si Ate Panya yan, nasan si Ate Panya? Diyan ako maangat ng ice candy noon, tinitinda ko dito sa school para mayroong extra na pambaon. Sapagkat ang pera talaga noon, hindi naman araw-araw kinikita. Nagkakapera lang kapag magkukupra o kapag may saging. Kaya para magkaroon ng additional na pambaon,
didiskarte tayo, magtitinda ng ice candy. Sino yung mga estudyante na mahilig pwede pa babuhangayin yun, yung nagtitinda sa school, mga bata? Bawal na. Hindi na pwede. So noon kasi kami pwede. Dala-dala ko yung styrofoam doon sa loob ng room. Pero nagbebenta ako tuwing ano lang naman, tuwing break time. Ayan. And then napalipat kami ulit ng bahay sa Divisoria. Yun, medyo humirap na naman ulit. Kahit sabihin mo na meron ng school site na Diego na pwede akong transfer doon. Talagang dito ako nagtapos kasi gusto kong matapos yung isang buong elementary ko ng isang school lang. Ayaw kong mag-transfer para wala ng panibagong pakikisama. At syempre, nasanay na rin ako dito sa San Pedro na dito nag-aaral. So, medyo mahirap din nun kasi pag tuwing umulan ay maputik talaga. Wala pa rin halos kalsada nung time na yun, naglalakad. Ganun pa rin ang gawin ko nun. Nagtitinda pa rin ako ng ice candy sa araw-araw. Tapos gigising naman ako ng maaga para magtinda ng pandesal. So may mga nakasama pa nga ako dito magtinda ng pandesal. Si paring Mio Lasso, kasama-sama ko yan noon. Magtinda ng pandesal doon kasi nagsasideline kami. Maaga kami gumigising, mga alas 3 pa lang. Pupunta na kami sa bakery tapos maglalako muna kami bago pumasok. Ayan. So talagang sa hirap ng buhay, kailangan dumiskarte. Nung nag-aaral pa rin ako dito ng elementary, hindi naman talaga ako matalino. Ang grades ko palaging palakol. Wala ako na-receive hindi ako naka-achieve ng mga honor. Yung mga pinakalang kong noon kasi mga mahilig yung mga pinakamabait, pinakamasipag. Yan ang mga nakukuha kong award noong time na yun. At yun nga, tuloy-tuloy pa rin hanggang sa nakapag-aaral na ako ng high school sa Ilayang Uni National High School. So ganun pa rin ang gawin, lalong nadagdagan yung sideline, yung segue para magkaroon ng extra na pambaon. So medyo nagkakaedad, kaya medyo nadadagdagan yung lakas. Naging kargador naman ako ng saging noong time na yun. First year, siguro yan, first year, nag-umpisa ako nun. Kargador ng saging, kargador ng kopra. Tapos yung mga kapitbahay kung medyo may kaya doon, iniigiban ko ng tubig. 2 piso, isang galon. Yun yung sideline ko nung time na yun. And then, naisama rin ako ng tiyo ko sa peryahan. Yun din yung isang nakatulong sa akin tuwing Biyernes, Sabado, Linggo, kasama ko sa peryahan. Operator ng color game. Sa mga sabungan, kaya yun. Nakakaipon din ako. Minsan nakakabigay pa ako sa nanay ko ng pambili ng bigas. Dahil nga, ang pera nga talaga napakahirap kitain ng time na yun. And then, nung elementary nga, ang grades ko, puro 77. Gumraduate yata ako ng 77 ang general average. So, hindi ako nagbibiro sa inyo. Talagang nasa lower talaga yung, kumbaga, sa tawag ngayong millennial, ropor, kumbaga. Pero nung high school, medyo doon tayo nagkaroon ng pagkakataon na mag-excel tayo. Pilitin nating abutin yung kaya nating abutin. First year high school, ako ay pinakahuling section. Kumbaga nasa pinakahuli na. Kasi yun yung grades natin ay alanganin eh. Sabi lang ni President Duterte, buti pa siya, 77, half day lang, ay ako whole day, 77 pa rin. So, nung panahon na yun, medyo nagtutuklas na tayo, medyo umaangat na yung level ng mind natin. So, medyo pagdating ng second year, naging section 2 naman ako noon, section 2. So, hanggang sa pagdating ng third year, nakuha natin yung section 1. Pero sa kasamaang palad, sobrang dami namin noon, hinati, napapunta pa rin ako sa section 2. Hanggang sa naging vice president ako class president ako ng klase, dahil tayo ng mga panahon yun, mahilig sa mga extra nga activity, mahilig tayo sumali sa mga kung ano-anong mga
grupo. So doon ko na natutuklasan na yung sarili ko ay parang tatay ko rin na mahilig siyang makisali, makijoin sa mga organisasyon. And then yun, nung time na yun, sa hirap din ng buhay, nakahinto ako ng 1 taon sa pag-aaral dahil nanganak ang nanay ko sa bunso namin na si Janjan noon. Walang katulong sa bahay dahil ang tatay ko umalis. Nananahi pa yan sa bayan noong time na yun. Walang kasamahin ng nanay ko. Ako ang natasan na huminto muna. Labag man sa loob ko na huminto, ay napilitan ako huminto para maging tagalaba. Yan, ako ang tagalaba ng pamilya namin noong time na yun. Kaya makikita niyo sa Facebook ko hanggang ngayon, hindi nalilimutan labandero pa rin. Tinulungan ko ang nanay ko noon dahil nga walang tagalaba sa amin. Huminto ako na 1 taon. Sideline pa rin ako. Sumama ako sa kay Kuya Bayani sa pagpupuso. Medyo mahirap yung time na yun eh. And then nung makalagpas ang 1 taon, tumuloy na ulit ako ng pag-aaral ng 3rd year. Nasa section 1 na ako nun niya. Tapos natin, naging section 2 na ako. Hanggang sa nakagraduate ako ng elementary, ng high school sa Ilayang Uni National High School. Naging varsity din po ako doon ng sepak takraw noong time na yun. At may mga organisasyon na mga sinalihan. So, kahit nasa lower nyo, mga estudyante natin, yung mga graduates na gagraduate natin ngayon, kahit sabihin nyo na medyo mababa ang grades nyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang. Tapos piliin nyo yung inyong mga makakasama. Kung tayo ay nasa lower, nasa mababang posisyon na, ay huwag na kayo makibarkado sa mga basagulero at walang mararating, di ba? Piliin natin yung makakasama natin na tutulungan tayo para makaangat. Ayan. So, nakagraduate po ng high school sa Ilayang Uni. At may isang, hindi ko rin malilimutan ng time na yun nung makagraduate ako ng high school. Ang sabi sa akin ng nanay ko, magtrabaho ka na lang dahil hindi natin kayang magpaaral ng college. Dahil kami nga po ay 6 na magkakapatid. Mahirap yung sabay-sabay na lahat ay nag-aaral. Wala talagang pambaon, kulang ang pambaon. So medyo masakit sa loob ko na hindi ako makakapag-aral ng kolehiyo, pero dumiskarte pa rin ako nung time na yun. Sumama ako sa pagkukulor game ulit ng tito ko kung saan-saan para makaipon. Para magkaroon ng panimula. So nag-exam ako sa PUP, hindi alam ng nanay ko yun na nag-exam ako sa PUP. At nakapasa ako nun ng entrance exam kasi may entrance exam sa PUP. Pag hindi ka nakapasa, hindi ka pag-enroll sa PUP dahil university. So lahat na pumapasok sa PUP ay scholar na ng bayan, ng gobyerno. Kunti na lang yung portion na babayaran. So nung time na yon, nakaipon ako ng konti, and then yung aking namayapang tiyo na si Tiyo Badong, tinulungan din ako, binigyan niya ako ng pang-medical kasi pag po college ka, mag-umpisa kang college, kailangan magpa-medical para physically fit. So binigyan niya ako ng pang-medical, pambili ng mga gamit, at nakapag-enroll ako ng maayos. And then, habang nag-aaral ako ng kolehiyo, ako po ay nakitira sa aking tiya sa bayan. Medyo maselan yun eh. Lahat ng mga pinsan kong tumitira doon ay hindi nagtatagal. Sabi nila masungit daw. Pero nung ako na tumira sa kanila para sa pag-aaral ko, tinulungan pa niya ako na magkaroon ng minsan pambayad sa mga project, pambaon. Sinisipagan ko naman, pinapalitan ko ng sipag. Naglilinis ako ng bahay, lahat ng mga bintana, tinututbrush ko pa yan. Para matuwa siya sa akin at mabigyan ako ng baon.
So ganun kahirap ang buhay noong time na yun. Hindi palaging mayroon tayong pag umot natin sa nanay at sa tatay ay mayroon agad ibibigay. So hindi ganun. Minsan kailangan nating dumiskarte para mapunuan yung mga pangangailangan natin sa pag-aaral. Habang ako'y nag-aaral po ng kolehiyo, ako po ay nag-umpisa na rin magmamasada ng tricycle. Sino nga ba yung mga naging bossing ko dito? Si Ate Bilya, ayan, Ronnie. Si Kuya Fidel, yan, nakapaglabas din ako ng tricycle dyan, kina Ate Lourdes. Nagtatricycle din ako noon. Minsan may mga pasok na half day lang sa umaga ang gagawin ko. Mamamasada muna ako para pag uwi ko ng bayan ay mayroon akong pambaon. Namamasada ako. Tuwing bakasyon naman, ako ay nagbabarbero. Ang regular kong suki dyan, sina Kuya Aga na mag-aama, maliliit pa yung mga anak niya. Siniservisan ko sila sa bahay nila. Tapos pag mayroon naman nagpapagupit dun sa amin, mura lang nung gupit, 15 pesos lang, 10 piso. Pagka yung medyo maliliit, 5 piso. So nakakaipon ako ng konti, pakunti-kunti para pang additional na baon ng time na yun. So yan. And then, nung kolehiyo ako, mahilig rin akong sumali nga sa mga grupo-grupo, yung mga grupo ng mga courses, yan. Tapos naging skate chairman din po ako dito noon time na yun. Talagang nasa puso ko yata yung paglilingkod din. 5 taon po akong naging skate chairman dito. First time na nagkaroon ng liga, may mga paliga tayo dito nung time na yun. Habang nag-aaral po ako. At the same time, naging officer din po ako ng Divisoria Roadside Club. Usong-uso nun yung mga pasayaw. Nagpapasayaw noon. Nagpapatable ng mga bisita para kumita ng konti yung samahan. Yan, time na po yun. Tapos pag Pasko at New Year, nagpapalaro naman kami noon. Sikat na sikat ang Divisoria noong time na yun. So, isa din po akong naging opisyalis doon. And then, tuloy-tuloy lang po nung college ako, tulad ng sinabi ko, pinili ko yung mga naging tropa, naging kasama ko sa pag-aaral. Para matulungan din nila ako, may share nila sa akin yung knowledge at para makapasa. Yun yung talagang main purpose. Pag hindi ko alam yung mga topic namin, yung mga exam namin, so nagtatanong ako sa kanila. Kasi nga, tayo ay hindi matalino. Matyaga lang, matyaga. Tsinyaga natin na makapag-aral, kahit na mababa yung, sabi nga lang, mababa yung IQ natin. Tsinyaga natin yon para sa pangarap. Natatandaan ko nung kapag nagkukupra kami doon sa pinaka-ilaya doon sa Kinatiyo, yung Robles dyan sa ilaya, Kinatiyan Yuning. Minsan pagka napapadulas, napapadapa, talagang iniisip ko noon, sana sa susunod na mga taon hindi na ganito ang maging buhay ko. Iniisip ko noon, kailangan gumawa ako ng paraan sa sarili ko na mabago para maiba naman yung takbo ng buhay. Hindi palaging ganito. Minsan papaupo ka na lang sa puno ng niyog, iisipin mo yung ano kayang susunod na mangyayari sa buhay ko. Dito, hanggang dito na lang ba ako? So yun yung katalasang maiisip mo kapag nasa niyugan ka, kasi wala ka namang ibang kausap. Magkakahiwalay kayo, iba naghuhulog, iba nag-iipon, nagtatapos ng niyog. So iisipin mo talaga, ano kaya ang mararating ko sa buhay? Ano kaya ang susunod na mangyayari sa akin din? Kaya talagang sinikap ko po na makapag-aral. Kahit na hindi tayo matalino, sipagan lang natin, makakamit natin yung ating minimithi. At ako po ay nakapagtapos ng college, ng kolehiyo sa PUP
ng Bachelor of Science in Entrepreneurial Management, major in Business. Wala po akong bagsak nun. Lahat po na exam pasado. Talagang sinikap ko po kahit na mahirap na nakikituloy. Sino yung mga nakaranas na nakituloy sa mga kamag-anak? Medyo mahirap po, di ba? Napakahirap. Kasi sa halip na mag-aaral ka na, mag-iigib ka pa ng tubig, maglilinis, magluluto. Mahirap. Kumpara sa ang kasama mo sa bahay ay magulang. Minsan pag inutusan ka, makakatanggi ka. Pero pag ang kasama mo ay mga tiyahin na matalas ang mata, kunwari nakatingin na ganyan, yung pala nakaganon, ay talagang kailangan mabilis ang kilos. Ayan, ako po ay nakapagtapos ng kolehiyo noong 2005-2006 na walang sabit. Yun nga lang, walang sabit. Malinis po ang record natin. Walang back subject, walang incomplete. Lahat po ay naipasa natin kahit na tayo ay hindi matalino. Ayan, yung mga gagraduate ng ngayon, pagsikapan nyo talaga kahit na hindi ganun katalino. Tapos ako po ay nakapagtrabaho sa card MRI bilang isang technical officer. So, na-assign ako sa Real Quezon at sa Siniluan, Laguna. Medyo minalas-malas lang tayo doon dahil na-hold up ako doon. Kaya umalis ako. Medyo nagkaroon ako ng trauma. And then, bumalik po ako dito ng time na yun. Kahit na nakatapos na ako ng kolehiyo, nag-uling kami noon, nag-uling. Kasi mahirap nung time na yun eh. Binagyo na yata ng milenyo ba yun? Milenyo. So ang daming mga puno na naputol, pinag-uuling namin yun nung time na yun para magkapera lang. And then, nagplano ako na mag-abroad pero hindi natuloy. So nag-apply ako ng trabaho sa Korean company sa EPSA. Sabi ko, kukuha na ako ng experience na 3 months para mayroong experience tayo sa factory. Pero nagtagal ako doon hanggang ngayon. At ako po ay 18 years in service na ngayon sa kumpanya namin. Bilang isang product development staff, nasa under po ako ng engineering, kahit hindi ako engineer. Kami po yung nagde-develop ng mga bagong product. Ang aming po mga product ay power supply, industrial power supply na sinusupply po namin sa mga malalaking kumpanya. At yun nga po, dahil nasa dugo ko yung paglilingkod, ako po ay isang trainer din sa kumpanya. Nag-orient ako ng mga bagong pumapasok na empleyado. Ino-orient, pinapa-exam. Tapos ako din po ay auditor ng kumpanya, internal auditor. So lahat ng mga transactionist ng kumpanya, kami po yung nag-audit. Tapos ako rin po ay naging sekretary ng samahan ng manggagawa. Meron po kaming samahan sa loob ng kumpanya at ako po ang sekretary. Ayan, bali 10 years na po kami halos ngayon. Ako rin po ay naging Vice President ng Cavite Professional Riders Club. Mahilig nga po tayo sumali sa mga organisasyon. Naging member din po ako ng Auto Club sa Manila. Dahil ako bilang probinsyano, nung mga bata tayo nangangarap din na magkaroon ng sasakyan. Hindi ko lubos na isip na yun pala ay mararating ko rin at makakasali pa sa mga ganong grupo. So yun, nakabili po tayo ng sasakyan na naisali. And then, ngayon po, ay tuloy-tuloy pa rin po ako sa aking trabaho, 18 years in service. At hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako doon. And then, nakapagtayo na rin po ako ng maliit na negosyo na sa bahay.
Ganyan din po ang aking asawa, meron din siyang business para tuloy-tuloy po yung matugunan yung mga pangangailangan. So, sa mga graduates natin, may kanya-kanya naman tayong direksyon, may kanya-kanya tayong diskarte. Yung ginawa ko ay, kumbaga, diskarte ko para makatapos. Kaya yung kayo, sa ngayon, alam ko naman na ang mga magulang ngayon ay talagang dedicated na mapag-aaral ang mga anak. Unlike before noon na ang goal lang makatapos ang high school, ayos na. Pero ngayon po talaga mahalaga na makatapos kayo ng pag-aaral dahil ngayon ang labanan ay yung level ng pinag-aaralan ng kailangan mong maging sandata. Hanapin niyo yung inyong sarili kung saan may value. So katulad dito, nung ako'y nandito, medyo mababa ang value natin. Di ba? Parang saging. Pag hinayaan mo lang siya dun sa sagingan, mabubulok lang yan. Pero pag dinala mo yan sa isang 5-star hotel, diba, yung isang gayat yan, 1,000 na ang presyo. So ganon dapat tayo mag-isip para yung ating mga pangarap ay marating natin. So yun lamang po, maraming salamat po sa pakikinig ng ating maikling kwento dito sa 38th graduation ceremony. Isang karangalan po na ako po ay naimbita dito at na-share po yung aking karanasan. Kaya yung mga graduates natin, lapitan ninyo ang inyong mga magulang at magpasalamat kayo dahil kayo ay tuloy-tuloy na sinusuportahan upang kayo ay makapag-aral. Ayan, sige, lapitan niyo muna yung inyong mga magulang, hali. At magpasalamat. Maraming salamat po, nanay and tatay, sa patuloy na pagsuporta sa akin upang ako ay makapag-aral. At mayroon din po akong simpleng token. Mayroon po tayong simpleng regalo sa ating mga graduate. Ayan, ipapamigay po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nakinig. Thank you very much po. So, yun na mga graduate, nakatapos na tayo sa ating speech at mayroon na tayong paplaki. Ito. And then, meron pa tayong patoken. Ayan. Hindi ko alam kung anong laman ito. So, thank you very much sa lahat ng mga pumunta dito sa graduation. Isang karangalan sa atin na naging speaker tayo dito at hindi natin ito makakalimutan. Thank you very much po. Formal ang datingan natin. So, kasama ko ang aking commander. So, iniimbitahan pa tayo na kumain dun sa taas, sa kantin nila for lunch. Nakauwi na tayo dito sa bahay at mayroong patoken sa atin. Ayan. So, unbox natin yan. Ito yung ating certificate. So, hindi na pirmahan nung public school district supervisor dahil malayo. Hindi ko alam kay sir kung papipirmahan pa yan. Pero binigay nilang certificate sa atin. Ayan o. Certificate of participation. This certificate is presented to Mr. Me. Yan. For imparting his valuable insights and inspiration to the pupils, teachers, parents, and community members during the 30th commencement exercises of San Pedro Elementary School. Given this day, 14th day of April 2025 at San Pedro Elementary School, Barangay San Pedro, Mulanay, Quezon. Ito pa pala yung ano ko, yung sinabit sa atin. Ayan.
San Pedro Elementary School. So yan, buksan natin. Ano ba naman ito? Ba't yung kamay mo ay nakaharasok ko? Oh. So ito pala yung program. Program. Kasi ang ating naiuwi. Oh, jacket. So binila nila tayo ng jacket. Siguro si Sir din ang bumili nito. O si Ma'am. Advisor ng grade 6. Oh, ganda. Pang motor. Lexus. Pang racing to Pang race car to Lexus. Pare ko si Sir ang bumili niyan. Si Sir ba mamili? Si Sir din yata mo. Sana mo mabili yun. Alam niya ang ano ko eh. Alam na alam eh. Pagka siya pagsakto. Malaki. Ganun pala. Pang rides. Medyo malaki sa atin pero ayos na yan. See? Ating jacket. Pang rides natin. Pang biyahe-biyahe. Ayos. Thank you po sa grade 6 batch 2004 2005. Thank you.